7 taon kong ibinigay ang lahat, ang aking tiwala, ang aking puso, at ang aking yaman. Ngunit sa isang iglap sa gitna ng airport, natuklasan ko na ang asawa ko ay isang estranghero na handa akong itapon para sa pera. Ako si Celestina, isang financial expert, at tuturuan ko si Antonio kung paano mag-audit ng isang pusong nawasak. Sino ang tunay na talunan kapag ang lahat ng mga numero ay naging zero? Huwag kang mag-alala, Bella. Ang perang nakuha ko mula sa personal account ni Celestina ay higit pa sa sapat para magsimula tayo ng bagong buhay sa Europe. Masyado siyang abala sa kanyang mga numero at spreadsheets para mapansin ang unti-unting pagkawala ng kanyang yaman. Para naman siyang robot, walang emosyon, walang init, walang nararamdaman. Hindi niya ako kayang mahalin gaya ng pagmamahal mo. Ang bawat salitang yon ay tila mga laso na dahan-dahang pumatak sa pandinig ni Celestina. Bawat isa ay may dalang hapdi na mas matalas pa sa anumang hiwa ng kutsilyo. Nakatayo siya sa likod ng isang malaking poste sa arrival area ng airport, suot ang paboritong asul na bestida ni Antonio. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang kahon ng cake na may nakasulat na Happy ika-7th anniversary, my love. 7 taon. 7 taon ng pagbubuo ng pangarap na sa isang iglap ay nagmura sa harap ng kanyang mga mata. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ni Celestina sa kahon. Ang karton ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri hanggang sa tumama ito sa malamig na sahig. Ang tunay na pagkawasak ng cake sa loob ay hindi narinig sa gitna ng ingay ng mga turistang naglalakad. Ngunit para kay Celestina, ang bawat piraso ng icing na kumalat sa semento ay sumasalamin sa kanyang nadurog na pag-asa. Ang kanyang mga kamay ay naging kasing lamig ng yelo. Naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng kulay sa kanyang mukha at ang hangin sa loob ng airport na dati ay presko ay tila naging isang masikip na usok na sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang kanyang puso, na dati ay tumitibok ng may katiyakan ng isang maayos na balanse ng account, ay biglang nagwala. Isang marahas na ritmo ng sakit at pagkalito. Gusto niyang sumigaw, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay ang piping hininga ng isang babaeng namatayan ng pangarap. Antonio? Ang kanyang tinig ay halos isang bulong, ngunit sapat na para mapalingon ang lalaking 7 taon niyang tinawag na asawa. Walang bakas ng pagsisisi sa mga mata ni Antonio nang makita niya si Celestina. Sa halip, ang kanyang mukha ay napuno ng inis. Tila ba ang asawa ay isang istorbo sa kanyang perpektong plano. Hinigpitan niya ang pagkakaakbay kay Bella, ang kanyang tuki na ngayon nakatingin kay Celestina nang may mapanuyang ng ngiti. Celestina, anong ginagawa mo rito? I told you, my flight was delayed. Ang malamig na tinig ni Antonio ay tila isang sampal sa gitna ng publiko. But since you're already here, let's be honest. This marriage is an audit that failed a long time ago. Masyado kang kontrolado, Celestina. You treat me like one of your clients. Ginigipit mo ako sa bawat sentimo, sa bawat galaw ko. Bella gives me the freedom you never could. Freedom! Freedom para nakawin ang pinaghirapan ko? Ang boses ni Celestina ay gumaralgal, ngunit pilit niyang pinatitigas ang kanyang kalooban. I gave you everything, Antonio. I trusted you with my life, with our future. Tumawa ng maikli si Antonio, isang tunog na puno ng pangungutya na umalingaw-ngaw sa pandinig ni Celestina. Future? Your future is just a set of numbers, Celestina. And frankly, you're boring. You're too logical to realize that a man needs more than a balanced checkbook. Huwag kang mag-eskandalo rito. Ayusin mo na lang ang mga gamit ko at ipadala sa abogado ko. I'm leaving and I'm taking what I deserve as your husband. Tinalikuran siya ni Antonio. Dala ang mga maleta na naglalaman hindi lamang ng kanyang mga damit, kundi ang mga lihim na dokumento ng kanilang kumpanya.
Pinanood sila ni Celestina na dahan-dahang lumalayo. Ang bawat hakbang nila ay tila isang pagtapak sa kanyang dangal. Nang mawala sila sa paningin, dahan-dahang kinapa ni Celestina ang kanyang bag. Doon niya nalaman ang huling dagok, ang kanyang personal bank token at ang kanyang passport ay wala na sa loob ng kanyang 7 taon ng iniingatang lalagyan. Ang lahat ay binalak. Ang bawat yakap kagabi ay isang paraan lamang para makuha ang susi sa kanyang kalayaan. Paano ko haharapin ang bukas kung ang lahat ng itinayo kong kuta ay matagal na palang may anay sa loob? Hindi ka marunong maging asawa, Celestina. Kaya huwag kang magtaka kung bakit ang anak ko ay humanap ng init sa ibang kandungan. Ang lalaki, kailangan ng kalinga, hindi spreadsheets at listahan ng mga utang. Ang tinig ni Donna Matilda ay kasing talim ng isang rason na humihiwa sa katahimikan ng mansyon. Nakaupo ang biyanan ni Celestina sa paborito nitong tila tronong silya sa sala. Dahan-dahang humihigop ng kape habang ang kanyang mga mata ay puno ng panghahamak. Sa gitna ng naglalakihang mga kristal na chandelier at marangyang kagamitan, pakiramdam ni Celestina ay isa siyang estranghero sa sarili niyang tahanan. Dahan-dahang pumasok si Celestina, bit-bit pa rin ang bigat ng katotohanang sumabog sa airport kanina. Ang kanyang mga hakbang sa makintab na sahig ay tila ba nagiiwan ng mga lamat ng pait. Hindi na niya naramdaman ang pagod ng biyahe. Ang tanging nanatili ay ang pamamanhid ng kanyang buong pagkatao. Kulang ka sa asim, Celestina. Robot ka. Sa 7 taon ninyong pagsasama, kailan mo ba huling pinaghandaan ng masarap na hapunan ng anak ko nang hindi ka nakatingin sa iyong relo? Patuloy ni Matilda, ang bawat salita ay sadyang idinisenyo upang ilubog ang dangal ng manugang. Kaya huwag kang mag-eskandalo. Tanggapin mo na lang na may mas nakakahigit sa iyo sa pagbibigay ng kaligayahan kay Antonio. Tumingala si Celestina. Pilit na pinatitigas ang kanyang lalamunang, tila may nakabara na tinik. Happiness! O panlilin lang, Mama? Nilimas niya ang personal account ko. Ninakawan niya ako habang ang tanging iniisip ko ay kung paano namin ipagdiriwang ang anibersaryo namin. Isang mapanuyang tawa ang lumabas sa mga labi ni Matilda. Ang tunog ng pagtama ng tasa sa lamesa ay lumikha ng isang matalim na ingay na tila ba isang hatol. Investment yon, Celestina. Asawa ka niya. Kaya ang pera mo ay pera niya rin. Huwag kang madamot. At kung talagang mahal mo ang anak ko, hindi mo gagawing issue ang maliit na halagang iyon. Sa gitna ng kanilang usapan, bumukas ang pinto at pumasok si Antonio. Wala na rito ang mistress na si Bella at ang lalaki ay tila ba nagpalit ng anyo. Mula sa isang traidor sa airport, naging isang tila biktima ng sitwasyon. Lumapit siya kay Celestina, ngunit ang amoy ng pabango ng ibang babae ay nanunuot pa rin sa kanyang polo, isang amoy na nagpapaalala sa bawat segundo ng kataksilan. Hon, let's talk in private. Ang boses ni Antonio ay malambing, ngunit para kay Celestina, ito ay parang tunog ng isang ahas na naghahanda muling manuklaw. Masyado kang nagpadala sa emosyon kanina. Bella is just a business associate, okay? Yung nakita mo, it was just a misunderstanding. I need you to calm down because we have a bigger problem. May emergency loan na kailangang bayaran sa kumpanya at kailangan ko ang pirma mo para ma-release ang funds. Para rin ito sa atin, Hon. Please, don't be so emotional right ngayong kailangan natin ng solusyon. Naniga si Celestina sa kanyang kinalalagyan. Ang bawat salita ni Antonio ay isang pagtatangka na baguhin ang realidad. Isang gaslighting na 7 taon na palang ginagawa sa kanya. Tiningnan niya ang asawa, ang lalaking minahal niya, nang higit pa sa kanyang sariling luhika. Nakita niya ang baptit sa mukha nito na bahagyang gumagalaw. Isang senyales ng pagsisinungaling na dati ay pilit niyang ipinagsasawalang ba. Dahan-dahan siyang lumapit sa console table kung saan nakalagay ang kanilang wedding photo. Isang malaking larawan ng 2 taong nakangiti, puno ng pangako ng kawalang hanggan.
Napansin ni Celestina na may maliit na lamat sa gilid ng glass frame. Tila ba ang mismong material ay hindi na nakayanan ang bigat ng mga kasinungalingang nakatago sa likod nito. Hinaplos niya ang salamin. Ang lamig nito ay tumagos sa kanyang mga daliri. Sa loob ng 7 taon, ang larawang ito ang naging simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit ngayon, ito ay isa na lamang paalala ng kanyang kamangmangan. Antonio, ang boses ni Celestina ay naging kasing lamig ng simoy ng hangin sa hating gabi. Wala na akong pipirmahang anuman at wala na ring tayo na dapat iligtas. Anong ibig mong sabihin? Ang inis sa boses ni Antonio ay muling bumalik. Ang kanyang maskara ng pagiging concern ay dahan-dahang natatanggal. You're being unreasonable, Celestina. You're acting like a child over a small thing. Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahang lumakad si Celestina patungo sa kanyang personal na vault sa silid. Ang kanyang puso ay tumitibok ng marahas habang binubuksan ang mga dokumento. Bilang isang financial expert, ang kanyang instinct ay nagsimulang gumana sa gitna ng emosyonal na bagyo. Naghahanap siya ng mga papel, mga notices na dati ay hindi niya binibigyang pansin dahil sa tiwala. Doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga legal na folder, nakita niya ang isang papel na may selyo ng bangko. Ang kanyang hininga ay tila nabitay sa kanyang lalamunan. Ito ay isang notice of foreclosure. Ang bahay na ito, ang bahay na minana niya mula sa kanyang pumanaw na ina, ang tanging alaala ng kanyang kabataan at ang pundasyon ng kanyang kaligtasan, ay nakasanla na pala sa loob ng 3 taon nang hindi niya alam. Ang pirma niya sa dokumento ay naroon, isang huwad na kopya na sadyang ginaya ni Antonio upang makuha ang pera para sa kanyang mga bisyo at kay Bella. Naramdaman ni Celestina ang unti-unting paghihina ng kanyang mga tuhod. Ang mansyong ito na puno ng mga mamahaling gamit ay isa na lamang palang guhong kuta na anumang oras ay babagsak sa kanyang ulo. Ang bawat sulok ng silid ay tila naglalabas ng lason, sumasakal sa huling pag-asa na meron siya para sa kanyang kinabukasan. Paano ko ito itatago kay Tatay Ernesto? Paano ko sasabihin sa aking ama na ang tanging pamanang iniwan ni nanay ay winaldas ng lalaking pinagkatiwalaan ko? Ang pag-uwi sa tahanan ng magulang matapos ang isang malubhang pagkatalo ay parang pag-amin na ang lahat ng iyong itinayong kuta ay yari lamang sa buhangin. Madaling gumuho, madaling anurin ng agos ng pait. Ang bawat kilometrong nilalakbay ng sasakyan ni Celestina palayo sa Maynila ay tila isang pagbaklas sa mga kadenang sumasakal sa kanyang pagkatao. Sa labas ng bintana, ang mga naglalakihang gusali ay dahan-dahang napalitan ng mga luntiang bukid at mga puno ng kawayang sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang amoy ng usok at polusyon ay hinalinhina ng samyo ng basang lupa at sariwang damo. Isang amoy na nagpabalik sa kanya sa mga panahong ang tanging problema niya ay ang mga takdang aralin sa paaralan. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang bahay na bato sa probinsya, naramdaman ni Celestina ang isang matinding panginginig sa kanyang mga tuhod. Doon, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakaupo si Tatay Ernesto. Ang kanyang ama ay abala sa paglilinis ng isang antigong orasan. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay na puno ng kalyo ay bakas ng katatagan at disiplina ng isang retiradong opisyal ng gobyerno. Dahan-dahang bumaba si Celestina. Ang kanyang mamahaling sapatos ay tumapak sa tuyong dahon na lumikha ng isang mahinang kaluskos na tila bahudyat ng kanyang pagbabalik. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi nagtanong si Ernesto. Hindi niya binanggit ang tungkol sa anibersaryo o kung bakit ang kanyang anak na laging maayos ay mukhang isang ibong na bali ang pakpak. Lumapit si Celestina at kinuha ang kamay ng ama upang magmano. Ang pagdampi ng noo niya sa magaspang ngunit mainit na likod ng palad ni Ernesto
ay nagdulot ng unang pagtulo ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Tay, ang boses ni Celestina ay naging isang gumaralgal na pagsusumamo. Ang lahat ng kanyang lohika at profesionalismo ay tila natunaw sa harap ng pagmamahal ng isang magulang. Halika na sa loob, anak. Nakahanda na ang paborito mong sinigang na baboy. Ang mahinahong tinig ni Ernesto ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na kalamnan ni Celestina. Sa loob ng kanilang kusina, na amoy bawang at pampaasim na sampalok, naupo ang mag-ama. Ang tunog ng pag-uusok ng mainit na sabaw at ang pagtama ng sandok sa palayok ay ang tanging musikang bumabasag sa katahimikan. Inilagay ni Ernesto ang pinakamalambot na bahagi ng karne sa plato ni Celestina, isang simpleng pagkilos na nagparamdam sa kanya na sa kabila ng lahat ng kataksilan ni Antonio, mayroon pa ring isang lalaki sa mundo na hinding-hindi siya sasaktan. Ito ang kanilang golden moment, ang dahan-dahang pag-aayos ni Ernesto ng nagulong buhok ng anak habang si Celestina ay humihigop ng sabaw. Ang asim ng sampalok ay tila humahaplos sa pait ng kanyang puso. Unti-unting binubura ang laso ng mga salita ni Donna Matilda. Sa loob ng ilang sandali, hindi siya ang tinitingalang financial expert. Siya ay muling naging ang munting Celestina na laging nakakahanap ng kanlungan sa piling ng kanyang ama. Tay, ninakawan niya ako, hindi lang pera, kundi pati ang bahay ni nanay. Lahat, tay, nawala. Ang pag-amin ni Celestina ay may kasamang malalalim na hikbi na tila bawat hininga niya ay may dalang sugat. Nanatiling kalmado si Ernesto. Ang kanyang mga mata na nakakita na ng maraming uno sa serbisyo publiko ay nanatiling matatag. Uminom siya ng tubig. Ang tunog ng paglunok niya ay tila isang hudyat ng paghahanda para sa isang giyera. Celestina! Nakikita ng isang ama ang anino ng isang buwaya bago pa man ito lumabas sa tubig. Ang malamig, ngunit punong-puno ng awtoridad na pahayag ni Ernesto. 7 taon kang nagbulag-bulagan dahil sa pag-ibig pero ako, hindi kailanman nagpikit ng mata. Alam kong darating ang araw na ito. Tumayo si Ernesto at lumakad patungo sa kanyang silid. Pagbalik niya, may hawak siyang isang lumang notebook na itim. Ang mga gilid nito ay medyo kupas na. Inilapag niya ito sa tapat ni Celestina. Anong ibig mong sabihin, tay? Ang tanong ni Celestina. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Binuksan ni Ernesto ang notebook. Sa loob nito ay may mga petsa, mga listahan ng mga plate number ng sasakyan at mga kopya ng transaksyon na hindi pamilyar kay Celestina. May mga litrato rin ni Antonio na lihim na kinuha sa iba't ibang lugar. Hindi sa mga business meeting, kundi sa mga pasugalan at marangyang hotel kasama ang iba't ibang tao. Matagal na kitang gustong pagsabihan, anak. Pero alam kong kailangan mong makita ang katotohanan sa sarili mong mga mata upang maging ganap ang iyong paglaya. Ang tinig ni Ernesto ay naging kasing tigas ng Nara. Ang asawa mo ay hindi lang isang manloloko. Siya ay isang kriminal na gumamit sa pangalan ko sa isang ilegal na transaksyon sa gobyerno para pagtakpan ang kanyang mga utang. Napaupo si Celestina ng tuwid. Ang kanyang lohikal na isipan ay biglang nagising mula sa pagkakahimbing ng pighati. Kung totoo ang sinasabi ng kanyang ama, hindi lang ang kanyang pera ang nasa panganib, kundi ang kalayaan at dangal ni Tatay Ernesto. Ang tanging bagay na itinalaga ng kanyang ama, ang buong buhay niya upang ingatan. Sino ang tunay na mastermind sa likod ng paggamit sa pangalan ng kanyang ama? At hanggang saan ang kayang gawin ni Celestina upang linisin ang dungis na idinulot ng lalaking minahal niya? Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, ngunit ang mga tao ay ginagamit ang mga ito upang magtayo ng isang bilangguan ng mga kasinungalingan. Ang hating gabi sa probinsya ay balot ng isang malalim na katahimikan. Tanging ang huni ng mga kuliglig
at ang mahinang pag-ugong ng lumang electric fan sa sulok ng silid ang bumabasag sa kapayapaan. Sa ibabaw ng antigong mesa ni Tatay Ernesto, ang liwanag mula sa laptop ni Celestina ay tumatama sa kanyang maputlang mukha, nagbibigay ng isang asul na kislap sa kanyang mga matang puno ng determinasyon. Ang bawat pagpindot niya sa keyboard ay tila isang hakbang patungo sa kailaliman ng isang madilim na hukay na hinukay ni Antonio para sa kanilang pamilya. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Ernesto. Dahan-dahang iniinom ang kanyang mainit na barako. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak, ang kaisa-isang babaeng nagmana ng kanyang talas, ng isip at tibay ng loob. Nakita niya ang bawat paggalaw ng mga baptit sa panga ni Celestina, isang senyales na ang bawat numero sa screen ay nagbubukas ng isang bagong sugat sa kanyang puso. Nagsimula ang pag-audit. Ang lohikal na isipan ni Celestina ay mabilis na nag-uugnay sa mga tuldok na dati ay nakatago sa ilalim ng mga business expenses at emergency funds. Doon, sa gitna ng mga spreadsheets, lumabas ang katotohanan na nakita niya ang pangalan ng isang kumpanya, Bella Vita Holdings, isang shell company na walang opisina, walang produkto, kundi isang pangalan lamang na sadyang ginawa para maging imbakan ng perang ninakaw sa kanya. Tay, tignan mo ito. Ang boses ni Celestina ay naging isang malamig na bulong. Bawat salita ay may dalang pait. Ang kumpanyang ito, dito inilipat ni Antonio ang halos 40% ng aming savings sa loob ng 2 taon. At ang address na nakalista rito ay ang mismong condo unit na binili ko para sa aming retirement. Naramdaman ni Celestina ang unti-unting panunuyo ng kanyang lalamunan. Habang tinitignan ang mga transaksyon, nakikita niya ang mga petsa. Isang mamahaling kwintas na nagkakahalaga ng ₱250,000. Binili noong gabi ng kanyang kaarawan habang sinasabi ni Antonio na kailangan niyang mag-overtime sa opisina. Isang marangyang bakasyon sa Boracay para sa 2 tao, binayaran gamit ang kanyang credit card habang siya ay nasa isang mahalagang financial summit sa Singapore. Ang bawat linya ng numero ay naging isang sampal sa kanyang mukha. Ang bawat komisyon na pinaghirapan niya, ang bawat gabing hindi siya nakatulog para maabot ang kanyang mga target ay ginamit lamang ni Antonio upang bigyan ng marangyang buhay ang ibang babae. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Naramdaman niya ang isang pisikal na hapdi sa kanyang dibdib, na tila ba ang kanyang puso ay pinipiga ng isang kamay na bakal. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng sakit, isang paraan upang hindi siya tuluyang lamunin ng galit. Ito ang kanilang golden moment, isang sandali ng tahimik na pagkilala sa galing ng isa't isa. Dahan-dahang ipinatong ni Ernesto ang kanyang kamay sa balikat ni Celestina. Walang salita, ngunit ang bigat ng kamay ng kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng lakas na magpatuloy. Sa gitna ng kataksilan ng kanyang asawa, ang katapatan ng kanyang ama ang naging tanging sandigan niya. Huwag mong hayaang bulagin ka ng galit, anak. Ang audit ay hindi natatapos sa paghahanap ng nakaw. Natatapos ito sa pagpapanagot sa nagnakaw, ang mahinahong paalala ni Ernesto. Huminga ng malalim si Celestina at muling ibinaling ang atensyon sa screen. Ngunit nang buksan niya ang huling folder na nakuha ni Ernesto mula sa kanyang mga koneksyon, ang lahat ng kulay sa kanyang muka ay tuluyan ng naglaho. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang kanyang mga daliri ay nanigas sa ibabaw ng mouse. Isang dokumento ng gobyerno para sa isang multimilyong pisong proyektong pang-imprastruktura. Sa ibaba ng dokumento, malinaw na nakasulat ang pangalan ni Ernesto bilang consultant and beneficiary. Ngunit ang pirma sa tabi nito ay hindi ang maayos na stroke ng kanyang ama. Ito ay isang pilit na kopya, isang pekeng lagda na ginamit ni Antonio upang palabasin na ang kanyang biyenan ay tumanggap ng suhol mula sa kumpanyang pag-aari ni Bella. Tay,
Hindi lang ito tungkol sa pera ko. Ang boses ni Celestina ay gumaralgal sa tindi ng takot. Ginamit ka niya. Sinangkot ka niya sa isang kasong maaaring magpakulong sa iyo habang buhay. Ginamit niya ang iyong pangalan para maging fall guy sa sandaling mabunyag ang anomalya sa proyektong ito. Napatingin si Ernesto sa screen. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, ngunit may isang uri ng kidlat na dumaan sa kanyang paningin. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay tila isang babala na ang oras ni Antonio ay unti-unti nang nauubos, ngunit ang panganib para kay Ernesto ay mas malapit pa kaysa sa inaakala nila. Sa labas, ang tunog ng isang sasakyang dahan-dahang humihinto sa tapat ng kanilang bakod ay narinig sa gitna ng kadiliman. Ang ilaw ng sasakyan ay saglit na tumama sa bintana. Nagpapakaba sa puso ni Celestina. Sino ang dumating sa ganitong oras ng gabi? At alam na ba ni Antonio na ang kanyang audit ay nagsisimula na? Isang bank account ka lang para sa kanya. Celestina, ang babaeng katulad mo ay hindi alam kung paano panatilihin ang puso ng isang lalaki. Masyado kang matigas, masyado kang malamig, parang mga numerong tinitingnan mo araw-araw. Ang bawat salitang lumabas sa mga labi ni Bella ay tila isang malupit na sampal sa gitna ng mataong kafe. Nakaupo siya sa tapat ni Celestina, suot ang isang mamahaling silk scarf na kulay rosas. Ang scarf na matatandaan ni Celestina na binili niya para sa client gift ni Antonio noong nakaraang buwan. Ang amoy ng pabango ni Bella, isang matamis at mapang-akit na samyo ng vanilla, ay nanunuot sa ilong ni Celestina. Tila ba sinasakop ang bawat hininga niya. Sa ilalim ng mesa, ang mga daliri ni Celestina ay mahigpit na nakakapit sa kanyang designer bag. Ang kanyang mga kuko ay bumabaon sa balat ng leather hanggang sa manginig ang kanyang buong braso. Pinagmasdan niya ang babaeng nasa harap niya. Si Bella, ang kanyang dating pinagkakatiwalaang tuki, ang babaeng tinuring niyang kapatid sa opisina. Ang miyamai ng sitwasyon ay hindi nakaligtas sa kanya. Narito siya sa cafe kung saan sila madalas mag-lunch ni Antonio bilang pamilya. Ngunit ngayon ay kaharap niya ang aninong sumira sa kanyang tahanan. I invited you here because I thought we could settle this professionally, Bella. Ang boses ni Celestina ay naging isang malamig na bulong. Bagamat sa loob niya ay nararamdaman niya ang unti-unting pagkadurog ng kanyang huling hibla ng pasensya. I wanted to hear your side before the legal storm hits. Biglang nagbago ang anyo ni Bella. Ang kanyang matapang na titig ay pinalitan ng mga luha na mabilis na namuo sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang boses, sapat na upang lumingon ang mga tao sa katabing mesa. Bakit mo ako ginaganito, Celestina? Mahal lang namin ang isa't isa ni Antonio. Hindi ba sapat na kontrolado mo na ang lahat ng pera niya? Ngayon pati ang kaligayahan namin ay gusto mong bawiin? You are so cruel. Ang mga bulungan ng mga tao sa paligid ay tila mga bubuyog na dahan-dahang lumalapit. Nakita ni Celestina ang mga mapanghusgang tingin ng mga estranghero. Tila ba siya ang masamang asawa na nanggigipit sa isang kawawang biktima ng pag-ibig. Ang kanyang puso ay tumibok ng marahas. Bawat tibok ay may dalang hapdi sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang bigat ng bawat segundong lumilipas sa gitna ng huwad na drama ni Bella. Dahan-dahang inilabas ni Celestina ang isang asul na folder mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa nang walang anumang ingay. Professionalism, Bella. Let's talk about that. Ang tinig ni Celestina ay naging kasing talim ng isang rason. Ang folder na ito ay naglalaman ng mga bank statements ng Bella Vita Holdings. Sa loob ng 2 taon, nakatanggap ka ng kabuuang 10 milyong piso mula sa kumpanya ni Antonio. Perang galing sa mga accounts na ako ang nagpondo. Hindi ito pag-ibig, Bella. Ito ay pagnanakaw. And the condo you're staying in? It's under my name. Ang order para sa eviction mo ay nakahanda na.
Ang mga luha ni Bella ay biglang natuyo. Ang kanyang maskara ng pagiging biktima ay dahan-dahang natanggal, pinalitan ng isang madilim at matalim na tingin. You think you're so smart, don't you? Pero kahit bawiin mo ang lahat ng pera, sa akin pa rin uuwi si Antonio. He hates you, Celestina. Sinusuka niya ang bawat minutong kasama ka. Bago pa makasagot si Celestina, ang tunog ng mabilis na pagbukas ng pinto ng cafe ay naghudyat ng pagdating ng isang bagong bagyo. Pumasok si Antonio, hingal na hingal at puno ng galit ang muka. Agad niyang nilapitan ng mesa at marahas na hinawakan ang braso ni Celestina. Sapat na upang mapangiwi ang babae sa sakit. Ano bang ginagawa mo rito, Celestina? Sabi ko sa'yo, huwag mong idadamay si Bella sa gulo nating dalawa. Ang sigaw ni Antonio ay umalingaw-ngaw sa buong cafe. Sinubukan niyang kaladkarin si Celestina patayo. Umuwi ka na sa probinsya at doon ka mag-audit ng mga tuyong dahon. You are embarrassing yourself. Naramdaman ni Celestina ang panliliit ng kanyang mundo. Ang takot ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang likuran habang tinitingnan ang nanlilisik na mga mata ng kanyang asawa. Ngunit bago pa siya tuluyang mahila ni Antonio, isang matikas na lalaki na nakasuot ng puting barong ang biglang humarang sa gitna nila. Ang lalaki ay isa sa mga dating tauhan ni Tatay Ernesto, isang pader ng katatagan na biglang tumayo sa pagitan ni Celestina at ng kanyang kapahamakan. Bitawan mo ang anak ng amo ko, Antonio. Ang boses ng lalaki ay mababa, ngunit puno ng babala. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nasa gilid, ngunit ang kanyang tindig ay sapat na upang mapahinto ang anumang marahas na kilos. Napabitaw si Antonio. Ang kanyang mukha ay napuno ng gulat at bahagyang takot. Lumingon si Celestina sa kanyang likuran at nakita ang sasakyan ng kanyang ama na nakaparada sa labas. Doon niya napagtanto na hinding-hindi siya hahayaan ni Tatay Ernesto na lumaban ng mag-isa. Tumingin si Celestina kay Antonio at pagkatapos ay kay Bella. Ang kanyang puso ay wasak, ngunit ang kanyang isipan ay nagsisimula nang bumuo ng isang huling balanse. Hanggang kailan mo kayang itago ang iyong mga kasalanan, Antonio? Ngayong ang bawat numero ay unti-unti nang bumabalik upang maningil. Ang isang babaeng hindi kayang alagaan ang sariling asawa ay walang karapatang humawak ng pera ng ibang tao. Kapag nalaman ng iyong mga kliyente na ang sarili mong tahanan ay bankrupt na, sa tingin mo ba ay mananatili silang tapat sa'yo? Ang boses ni Donna Matilda ay bumasag sa katahimikan ng opisina ni Celestina. Mas matalas pa kaysa sa tunog ng pagkuskos ng metal sa semento. Hindi ito ang malambing na tinig na ginagamit niya sa mga charity gala. Ito ang boses ng isang halimaw na nakasuot ng perlas at mamahaling terno. Pumasok siya ng walang pasabi. Nilalampasan ang sekretary ni Celestina na tila ba ito ay isang hamak na hangin lamang. Sa labas ng glass walls, nakita ni Celestina ang kanyang mga kliyente na nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at panghuhusga habang pinagmamasdan ang marahas na pagpasok ng matanda. Naramdaman ni Celestina ang biglang paglamig ng kanyang mga palad. Ang kanyang puso ay tumibok ng marahas sa loob ng kanyang dibdib. Bawat tibok ay tila isang tambol na nagpapapaalala sa kanya na ang kanyang huling kuta, ang kanyang career, ay nasa ilalim na ng pananakop. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapanatili ang kanyang mukha na kasing tigas ng marmol. Kahit na sa ilalim ng mesa ay nanginginig ang kanyang mga tuhod hanggang sa sumakit ang kanyang mga bapthit. Mama, hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan ang personal na buhay namin ni Antonio. Ang boses ni Celestina ay naging isang malamig na bulong. Bawat salita ay kontrolado at puno ng profesionalismo. I have clients waiting. Please, lumabas na po kayo bago ko patawagin ang security. Isang mapanuyang tawa ang lumabas sa mga labi ni Matilda. Lumapit siya sa mesa ni Celestina at marahas na ibinagsak ang kanyang mamahaling bag
sa ibabaw ng mga dokumento. Security! Ako ang nagbigay sa iyo ng apelyidong nagbukas ng mga pintuan para sa iyo, Celestina. You were just a girl with numbers before you became a Reyes. At huwag mong subukan na sirain ang pangalan ng anak ko sa korte. I am warning you, if you proceed with this annulment and audit, I will make sure na magiging pulubi ka sa harap ng buong industriya ng finance. Hinawakan ni Celestina ang kanyang mamahaling fountain pen, ang kaisa-isang regalo ni Tatay Ernesto noong siya ay pumasa sa board exam. Hinigpitan niya ang kanyang pagkakahawak dito hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri, dinarama ang bawat ukit ng metal sa kanyang balat. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali kung saan ang kanyang dangal ay sinusubok ng isang babaeng walang ibang alam kundi ang mangmaliit. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Matilda. Hindi kumukurap, hindi nagpapakita ng kahit anong hibla ng takot na nagnanais ng kumawala sa kanyang lalamunan. The Reyes name didn't give me this office, Mama. My hard work did. Ang tinig ni Celestina ay naging kasing lamig ng simoy ng hangin sa hating gabi. And if you think your threats can audit my integrity, you're looking at the wrong balance sheet. You arrogant child! Sigaw ni Matilda. Ang kanyang mukha ay namula sa galit habang dinuduro ang manugang. You think you're so untouchable? We have people, Celestina. We have friends in the media. Isang salita ko lang, bukas na bukas ay ikaw na ang lalabas na nagnanakaw sa sarili mong kumpanya para pagtakpan ang mga utang mo. We will pin everything on you at ang tatay mong retirado ay idadamay ko rin sa kahihiyang ito. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Celestina nang marinig ang pagbanggit sa kanyang ama. Ang galit na kanina pa niya pinipigilan ay biglang nagliyab sa kanyang mga mata, ngunit pinanatili niya ang kanyang poker face. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng tingga. Tanging ang tunog ng mabilis na paghinga ni Matilda ang naririnig. Get out! Ang utos ni Celestina ay maikli ngunit puno ng awtoridad na hindi mapapantayan. Padabog na lumabas si Matilda. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila ba mga bala na nagtatapos sa kanilang usapan. Nang sumara ang pinto, dahan-dahang napasandal si Celestina sa kanyang silya. Ang kanyang buong katawan ay tila nawalan ng buto at ang kanyang hininga ay naging gumaralgal habang pilit na kinukuha ang hangin sa paligid. Isang mabilis na tunog ng pag-vibrate ng cellphone sa ibabaw ng mesa ang nagpabalik sa kanyang diwa. Isang notification mula sa isang sikat na gossip blog sa social media ang lumitaw sa screen. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok nang mabasa ang headline. Top financial expert, sangkot sa isang multi-million peso fraud. Isang asawa, nagsalita na tungkol sa pagmamalabis ng kanyang miski. Ang litrato sa post ay isang kuha ni Celestina na tila ba galit na galit. Sadyang kinuha sa isang anggulong nagpapakita sa kanya bilang isang kontrabida. Sa ilalim nito, ang mga komento ay mabilis na dumadami. Bawat isa ay tila isang dagok sa kanyang pinaghirapang dangal. Nagawa na ni Matilda ang kanyang banta. Ang giyera ay hindi na lamang nasa loob ng korte. Ito ay nasa harap na ng buong mundo. Pilit na inabot ni Celestina ang kanyang telepono upang tawagan si Tatay Ernesto. Ngunit bago pa niya mapindot ang dial, isang pamilyar na tinig mula sa intercom ng kanyang opisina ang nagsalita. Ma'am, nandito po ang Board of Directors. Gusto po nilang magkaroon ng emergency meeting. Ngayon din. Naramdaman ni Celestina ang panlalamig ng kanyang buong katawan, ang kanyang karera, ang kanyang buhay, at ang kanyang pangalan ay unti-unti nang nilalamon ng isang unos na sadyang idinisenyo upang sirain siya ng buo. Ang dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa ingay ng mga mapanghusga, kundi sa lalim ng pundasyon ng kanyang katotohanan. Tandaan mo, Celestina, ang bagyo ay dadaan lamang, pero ang lupang matatag ay mananatili sa kanyang kinalalagyan. Ang boses ni Tatay Ernesto ay tila isang angkla
na dahan-dahang humihila kay Celestina mula sa malalim na dagat ng kawalan ng pag-asa. Nakaupo sila ngayon sa maliit na beranda ng kanilang bahay sa probinsya, pinalilibutan ng mga halaman na dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin ng dapit hapon. Ang amoy ng namumukadkad na dama de noche ay nanunuot sa paligid, nagbibigay ng pansamantalang kapayapaan sa pusong pagod na sa pakikipaglaban. Katatapos lamang ng emergency meeting ni Celestina sa Board of Directors. Bagamat hindi siya formal na tinanggal, binigyan siya ng preventive suspension habang iniimbestigahan ang mga malisyosong paratang ni Donna Matilda. Ang malamig na titig ng kanyang mga kasamahan sa opisina ay tila ba mga tinik na nakabaon sa kanyang balat. Bawat isa ay may dalang hapdi ng pagtataksil. Tay, pakiramdam ko ay talo na ako. Ang pangalang 7 taon kong iningatan, sa isang gabi lang ay naging dumi sa harap ng lahat. Ang boses ni Celestina ay gumaralgal. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa baso ng malamig na tubig na inabot ng kanyang ama. Hinawakan ni Ernesto ang kamay ng kanyang anak. Ang init at gaspang ng kanyang palad ay nagbigay kay Celestina ng isang kakaibang lakas, isang golden moment kung saan ang ama ay muling naging ang tanging bayaning kayang mag-ayos ng lahat ng kanyang problema. Tumingin si Ernesto sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas, tila ba nagbabasa ng isang hindi nakikitang mapa ng labanan. Sa kulturang Pinoy, anak, ang hiya ay ginagamit ng mga mahihina para pasukuin ang mga matatapang. Pero ang dangal ay hindi basta-basta nababakbak ng tsismis. Ang boses ni Ernesto ay naging kasing tigas ng nara. Akala ni Matilda ay siya lang ang may koneksyon. Nakalimutan niya yata na ang tatay mo ay naglingkod sa gobyerno ng 3 dekada bago siya natutong magsuot ng perlas. Dahan-dahang inilabas ni Ernesto ang isang formal na itim na envelope mula sa kanyang drawer. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamesa nang walang anumang ingay. Habang abala sila sa paggawa ng kwento sa social media, abala naman ang mga dating tauhan ko sa paghahanap ng mga tunay na dokumento. Ang mga kaibigan ko sa Bureau of Internal Revenue at sa Ombudsman ay matagal nang may hinala sa mga kontrata ng mga reyes. Ngayon, may dahilan na silang buksan ang mga cabinet. Napatingin si Celestina sa folder. Ang bawat pahina sa loob ay naglalaman ng mga ebidensya ng estafa at concubinage laban kay Antonio, pati na ang partisipasyon ni Matilda sa pagtatago ng mga iligal na yaman. Ang lohikal na isipan ni Celestina ay muling nagliwanag. Ito na ang balance sheet na magpapabagsak sa toring ginto ng kanyang asawa. Hindi tayo lalaban sa Facebook, Celestina. Lalaban tayo sa korte. Dagdag ni Ernesto. Ang huling audit ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang nawala sa'yo, kundi kung gaano kalaki ang babayaran nila sa bawat luhang pumatak sa mga mata mo. Sa tulong ng mga abogado ni Ernesto, formal nang isinampa ang mga kaso kinabukasan. Ang tunog ng pag-stamp ng received sa mga dokumento sa prosecutor's office ay tila isang himig ng katarungan sa pandinig ni Celestina. Ang bawat hakbang niya palabas ng gusali ay puno na ng katiyakan. Ang kanyang likod ay muling naging tuwid gaya ng kanyang ama. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang paglalakad, nakatanggap si Celestina ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang panginginig ng kanyang cellphone sa loob ng bag ay tila ba isang babala. Nang sagutin niya ang tawag, ang boses ni Antonio ang bumungad sa kanya. Hindi na ito malambing. Hindi na rin ito nangungutya. Ang boses nito ay puno ng desperasyon at isang uri ng panganib na hindi pa narinig ni Celestina noon. Celestina, akala mo ba ay hahayaan kitang sirain ako ng ganito lang? You have no idea what I'm capable of kapag wala na akong matatakbuhan. Ang boses ni Antonio ay gumaralgal, tila isang hayop na nasasaktan at handang manakmal. May isang bagay akong hawak na hinding-hindi mo kayang mawala, at kung itutuloy mo ang subpena na ito,
Sisiguraduhin kong hindi mo na muling makikita ang tanging alaala ng nanay mo na nasa akin. Ang puso ni Celestina ay tila huminto sa pagtibok. Ang tanging huling hiling ng kanyang ina bago ito pumanaw, ang antigong locket na naglalaman ng huling lihim ng kanilang pamilya ay ninakaw pala ni Antonio mula sa kanyang vault noong gabing umalis ito. Isang matinding dilema ang muling humarap kay Celestina. Itutuloy ba niya ang laban para sa katarungan? O isusuko ang lahat para sa huling piraso ng kanyang ina na nasa kamay ng isang halimaw? Ang isang kaharian na itinayo sa ibabaw ng mga nakaw na barya ay madaling mabuwal sa unang ihip ng hangin ng katarungan. Sa sandaling maging zero ang balanse ng iyong kapangyarihan, doon mo lamang matatanto na ang lahat ng iyong kinang ay hiram lamang sa dilim. Ang malamig na katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Reyes ay tila ba isang hudyat ng kamatayan. Wala na ang tunog ng mga tawanan sa mga party, wala na ang ingay ng mga mamahaling kagamitan. Ang bawat sulok ng bahay ay tila ba naglalabas ng isang uri ng lamig na nanunuot sa buto. Sa gitna ng sala, nakaupo si Antonio habang nakatitig sa kanyang laptop. Ang bawat refresh niya sa screen ng online banking ay nagpapakita ng iisang katotohanan. Account frozen. Lahat ng kanyang transaksyon, lahat ng kanyang mga credit cards, at maging ang mga accounts na nakapangalan kay Bella ay hindi na magamit dahil sa utos ng korte at ng Anti-Money Laundering Council. Naramdaman ni Antonio ang unti-unting panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na tinatawagan ang kanyang mga kaibigan sa bangko. Ngunit bawat isa sa kanila ay tila ba naglaho na parang bula. Sa kabilang silid, naririnig niya ang boses ni Donna Matilda na sumisigaw sa telepono, sinusubukang ayusin ang gulo. Ngunit ang bawat salita nito ay puno na ng desperasyon at takot. Habang nagaganap ang kaguluhan sa mansyon, si Celestina ay nakaupo sa loob ng kanyang maliit na opisina sa bahay ni Tatay Ernesto. Ang bawat pagtipa niya sa keyboard ay puno ng katiyakan. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa airport. Siya na ngayon ang auditor ng kanyang sariling buhay. Sa harap niya, nakalatag ang mga dokumentong nagpapatunay ng lahat ng kasalanan ni Antonio. Isang mahabang panginginig ng telepono sa ibabaw ng mesa ang nagpabalik sa kanyang diwa. Hindi niya ito sinagot, ngunit alam niya kung sino ang tumatawag. Sa labas ng kanilang bakod, huminto ang isang pamilyar na sasakyan. Ang kaisa-isang sasakyang hindi pa nahahatak ng bangko mula kay Antonio. Dahan-dahang lumabas si Celestina upang harapin ang lalaking 7 taon niyang pinagkatiwalaan. Tumambad sa kanya si Antonio, ang kanyang asawa na dati ay laging maayos at mabango. Ngayon ay gulo-gulo ang buhok, ang polo ay may mga lukot, at ang mga mata ay puno ng puyat at galit. Ngunit sa kabila ng lahat, sinubukan pa rin ni Antonio na gamitin ang kanyang pamilyar na gaslighting skills. Celestina Hon, please listen to me. Ang boses ni Antonio ay gumaralgal. Isang boses na dati ay nagpapalambot sa puso ni Celestina. Ngunit ngayon ay tila ba tunog ng isang sirang instrumento. Masyado mo nang pinapalaki ang gulo. You're hurting the family. Isipin mo si Mama, isipin mo ang image natin. I made a mistake with Bella, I admit it. Pero kailangan mo bang sirain ang buong karir ko? Kausapin mo ang tatay mo. Sabihin mo i-withdraw ang mga kaso. We can fix this, Hon. Magbabago ako, pangako. Tinitigan siya ni Celestina nang walang kahit anong emosyon. Ang bawat salita ni Antonio ay tila ba mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Walang bigat, walang saysay. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng tingga. Tila ba ang buong mundo ay huminto upang panoorin ang huling yugto ng kanilang relasyon. Inilabas ni Celestina ang isang makapal na folder mula sa kanyang likuran. Ito ang prenuptial agreement na dati ay pinirmahan nila nang may buong pag-ibig kasama ang mga bagong legal na dokumento para sa kanilang tuluyang paghihiwalay. Sa harap ni Antonio,
Dahan-dahang hinawakan ni Celestina ang gilid ng papel. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng ganap na paglaya. Ang tunog ng papel na dahan-dahang nahahati sa dalawa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na paligid. Isang piraso, dalawang piraso, hanggang sa ang dokumentong nag-uugnay sa kanila ay naging maliliit na hibla na lamang sa lupa. Hindi sumigaw si Celestina, hindi siya nagmura. Ang kanyang katahimikan ay mas matalas pa kaysa sa anumang sampal. Tinalikuran niya si Antonio nang walang kahit isang sulyap. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng dignidad. Hindi ka nagkamali kay Bella, Antonio. Ang huling boses ni Celestina bago isara ang pinto. Nagkamali ka sa pag-aakalang ang isang auditor ay hinding-hindi matututong bilangin ang sarili niyang halaga. Napaluhod si Antonio sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa tuyong lupa habang pinapanood ang pagsasara ng pinto ng kaligayahan. Alam niya na wala na siyang matatakbuhan. Ang kanyang mistress na si Bella ay matagal na siyang iniwan nang malaman na wala na siyang pera at ang kanyang ina ay abala na sa pagliligtas ng sariling balat. Ngunit ang katahimikan ni Celestina ay muling binuuwag ng isang mabilis na tunog ng mensahe sa kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang maikling video. Nang buksan niya ito, ang kanyang hininga ay tila nabitay sa kanyang lalamunan. Ang video ay nagpapakita kay Tatay Ernesto na papasok sa isang restaurant para sa isang meeting. Ngunit sa background ay may dalawang lalaking nakasuot ng itim na bonnet na dahan-dahang sumusunod sa kanya. May hawak na isang bagay na kasing talim ng kidlat. Isang tawag ang pumasok pagkatapos ng video. Celestina, ang audit ay hindi pa tapos. Kung gusto mong makauwi ang tatay mo ng walang galos, alam mo kung ano ang kailangan mong gawin sa mga ebidensya. May 30 minuto ka bago maging final balance ang buhay ng iyong ama. Ang lakit na hawak ni Antonio kanina ay hindi na lamang alaala ng kanyang ina. Ito ay naging pain para sa isang mas mapanganib na laro. Ang bawat tibok ng puso ni Celestina ay naging isang karera laban sa oras. Sino ang tunay na may hawak ng buhay ni Tatay Ernesto? At sapat ba ang luhika ni Celestina upang iligtas ang kanyang ama bago ang huling tiktak ng orasan? Ang buhay ng isang tao ay hindi kailanman magiging isang entry sa isang spreadsheet na maaaring burahin o i-adjust para lamang magbalanse ang lahat. Sa sandaling ang nakataya ay ang hininga ng iyong sariling ama, ang lahat ng luhika sa mundo ay tila naglalaho ng parang usok sa gitna ng isang malakas na bagyo. Naramdaman ni Celestina ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri habang hawak ang kanyang cellphone. Ang bawat salita ni Antonio sa kabilang linya ay tila mga patak ng asidong tumatagos sa kanyang pandinig. Sinusunog ang huling hibla ng kanyang tatag. Sa labas ng bintana, ang dapit hapon sa probinsya ay dahan-dahang nilalamon ng kadiliman, tila ba nakikiramay sa kawalan ng liwanag sa kanyang puso. 30 minutes, Celestina. 30 minutes bago ko ipadala ang mga pekeng dokumento sa ombudsman at bago gawin ng mga tauhan ko ang nararapat sa tatay mo. Ang boses ni Antonio ay puno ng desperasyon, isang tono na nagpapakita na ang isang taong wala nang matatagusan ay handang manunog ng buong kagubatan para lamang makatakas. Ang puso ni Celestina ay tumibok ng marahas. Bawat pintig ay tila isang malakas na hampas sa loob ng kanyang dibdib. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang kanyang paningin ay saglit na nagdilim habang pilit na kinukuha ang hangin sa paligid. Ang luhikal na isipan niya, ang isipang 7 taon niyang ginamit upang ayusin ang buhay ng ibang tao, ay biglang naging kasing gulo ng isang bagyong walang direksyon. Sa kabilang dako ng silid, nakita niya ang isang lumang litrato nila ni Tatay Ernesto noong siya ay nagtapos sa kolehiyo. Nakasuot ang kanyang ama ng kanyang pinakapaboritong barong. Ang mukha nito ay nagniningning sa pagmamalaki.
Naalala ni Celestina ang sinabi sa kanya ni Ernesto noong gabing iyon. Anak, sa mundong puno ng kasinungalingan, ang katotohanan ang kaisa-isang asset na hindi mo maaaring i-depreciate. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng tahimik na pagpili sa pagitan ng takot at ng turo ng kanyang ama. Sa gitna ng nanginginig na kalamnan, dahan-dahang huminga ng malalim si Celestina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, ngunit ang kanyang isipan ay nagsimula ng gumana ng mabilis. Bilang isang auditor, alam niyang ang bawat banta ay may kaukulang kahinaan. Antonio, meeting spot. Sa lumang gazebo sa tapat ng lawa, doon tayo magpapalitan ng mga dokumento. Ang boses ni Celestina ay naging kasing lamig ng simoy ng hangin sa hating gabi. Walang bakas ng panginginig na kanina lang ay sumasakal sa kanya. Siguraduhin mo lang, Celestina. Dahil kung hindi, isasama ko ang dangal ng tatay mo sa pagbagsak ko. Ang huling banta ni Antonio bago ang matunog na pagkaputol ng tawag. Mabilis na kumilos si Celestina. Sa tulong ng isang maliit na tracking device na lihim na inilagay ni Ernesto sa loob ng kanyang sariling baro bilang paghahanda sa ganitong sitwasyon, nakita ni Celestina ang lokasyon ng kanyang ama. Hindi ito malayo. Ang kanyang ama, sa kabila ng panganib, ay sadyang nagpaiwan sa isang lugar kung saan madali siyang matutunton. Sumakay si Celestina sa kanyang sasakyan. Ang mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa tuyong lupa ay lumikha ng isang maingay na kaluskos na tila bahudyat ng isang digmaang hindi na mapipigilan. Habang nagmamaneho sa gitna ng kadiliman, ang tanging liwanag na gabay niya ay ang kislap ng screen ng kanyang cellphone at ang determinasyong iligtas ang kaisa-isang lalaking tunay na nagmahal sa kanya. Nang makarating siya sa gazebo, tumambad sa kanya si Antonio. Nakatayo ito sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste, hawak ang itim na folder at ang gintong locket ni Celestina. Ang anino ni Antonio sa semento ay tila ba isang halimaw na nag-aabang ng biktima. Ibigay mo sa akin ang USB na naglalaman ng lahat ng audit reports, Celestina. Ngayon din, utos ni Antonio, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng kaba at galit na. Dahan-dahang lumapit si Celestina. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila ba mga tiktak ng orasan na nagtatapos sa bawat segundong natitira. Inilabas niya ang USB mula sa kanyang bulsa. Ngunit bago pa niya ito maibigay, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran ng mga puno. Huwag mong ibibigay, anak. Ang dangal ko ay hindi kailanman magiging pambayad sa isang krimen. Bumaba si Tatay Ernesto mula sa isang itim na sasakyan na kanina pa palang nakatago sa dilim. Kasunod ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Ang kanyang ama ay nananatiling tuwid ang tindig. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng takot, bagamat may isang lalaking nakatutok ang masamang tingin sa kanya mula sa malayo. Naramdaman ni Celestina ang biglang pagdaloy ng init sa kanyang puso. Ang plano ni Ernesto ay mas malalim pa pala sa inaakala niya. Ang kidnapping na akala ni Antonio ay kanyang alas, ay isa palang patibong na sadyang inihanda ni Ernesto upang mahuli si Antonio sa akto ng pag-blackmail at kidnapping. You're finished, Antonio. Ang tinig ni Celestina ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi, mas matalas pa kaysa sa anumang hatol ng korte. Ngunit bago pa man makakilos ang mga awtoridad, isang marahas na pagtulak ang ginawa ni Antonio. Mabilis siyang tumakbo patungo sa gilid ng lawa. Bit-bit ang gintong locket at ang folder. Ang tunog ng kanyang mabilis na pagtakbo sa madamong bahagi ng parke ay tila ba isang desperadong sayaw ng isang taong nawalan na ng lahat. Kung hindi ito mapupunta sa akin, walang makikinabang nito. Sigaw ni Antonio bago niya ihagis ang locket patungo sa malalim at madilim na bahagi ng tubig. Isang matinding sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Celestina habang pinapanood ang huling alaala ng kanyang ina na dahan-dahang lumulubog sa kadiliman.
Ang sakit ng pagkawala ng huling pisikal na koneksyon niya sa kanyang nanay ay tila ba isang kutsilyong humihiwa sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng kaguluhan, habang dinadakip si Antonio ng mga pulis, napaluhod si Celestina sa tabing lawa. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa malamig na damo at ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa tuyong lupa. Nangyari na ang kinatatakutan niya. Ang audit ay tapos na, ngunit ang presyong ibinayad niya para sa katarungan ay tila ba mas mataas pa kaysa sa inaakala niyang makakayanan niya. Walang halaga ang lahat ng mga numerong ito kung ang huling piraso ng aking alaala ay tuluyan ng nilamon ng dilim. Sa bawat pagbilang ko ng aking tagumpay, tila mas nararamdaman ko ang bigat ng lahat ng aking nawala. Ang boses ni Celestina sa loob ng kanyang isipan ay tila isang malungkot na barya na nahulog sa isang malalim na balon. Nakatayo siya sa gilid ng lawa, ang kanyang mga kamay ay puno ng malamig na putik, at ang kanyang mga tuhod ay basang-basa mula sa pagkakayuko sa damuhan. Ang bawat alon na dahan-dahang humahampas sa pampang ay tila isang paalala na ang gintong locket ng kanyang ina ay wala na sa kanyang abot. Ang dilim ng tubig ay tila isang higanting bibig na lumamon sa kaisa-isang bagay na hindi niya kailanman nagawang i-audit. Ang kanyang emosyonal na koneksyon sa kanyang nakaraan. Dahan-dahang lumapit si Tatay Ernesto. Inalis niya ang kanyang Amerikana at maingat na isinalalay ito sa nanginginig na balikat ni Celestina. Ang init ng tela ay nagbigay ng kaunting ginhawa, ngunit ang panginginig ng kanyang anak ay hindi nanggagaling sa lamig ng gabi, kundi sa pagkadurog ng kanyang huling kuta. Ito ang kanilang golden moment, isang sandali kung saan ang isang matatag na ama ay hindi nagbigay ng payo, kundi nanatiling isang tahimik na sandigan habang ang kanyang anak ay dahan-dahang bumibigay sa tindi ng pighati. "Huminga ka, Celestina." Ang bulong ni Ernesto, ang kanyang tinig ay kasing tibay ng nara. Ang alaala ng nanay mo ay wala sa ginto, anak. Nasa bawat desisyon mo na maging matapat at matapang. Hindi yan kayang lunurin ng kahit anong lawa. Pagkalipas ng ilang linggo, ang eksena ay lumipat mula sa madilim na lawa patungo sa maliwanag at malamig na silid ng korte. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa makintab na sahig ay tila ba isang martsa patungo sa huling paghuhukom. Nakasuot si Celestina ng isang puting terno. Ang kanyang poker face ay muling bumalik. Mas matalim at mas tiyak kaysa dati. Ang bawat hakbang niya patungo sa prosecution table ay puno ng awtoridad. Tila ba ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay muling nabuo mula sa mga abo ng kanyang pighati. Sa kabilang panig, nakaupo si Antonio at Donna Matilda. Wala na rito ang mapagmataas na tindig ng Donya. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot ng kaba at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling panyo na tila ba ito ang magliligtas sa kanya mula sa paparating na unos. Si Antonio naman ay nakayuko, ang kanyang mga mata ay umiiwas sa bawat tingin ni Celestina. "Your Honor, we are presenting the final piece of evidence, the internal audit and the recorded admissions of the defendant, Antonio Reyes." Ang pahayag ng abogado ni Celestina. Ang bawat salita ay tila isang bala na tumatama sa katahimikan ng courtroom. Nang i-play ang recording sa loob ng korte, ang boses ni Antonio na umamin sa kanyang mga plano at ang boses ni Matilda na nag-uutos na sirain ang dangal ni Celestina ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Ang bawat salita ng kanilang pagtataksil ay naging isang formal na entry sa ledger ng katarungan. Nakita ni Celestina ang pagbagsak ng mukha ni Matilda nang mapagtanto ng matanda na pati ang sarili niyang anak ay idinamay siya sa mga ilegal na transaksyon upang iligtas ang sariling balat. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa korte. Matapos ang recording, ang bawat hininga ni Celestina ay tila ba isang paglilinis sa kanyang lalamunan. Lumingon siya kay Matilda, hindi nang may galit, kundi nang may isang uri ng malamig na pagkilala. "The final balance is 0, Mama." Ang piping bulong ni Celestina
sapat na upang mabasa ng Donya sa kanyang mga labi. Nang tumayo ang judge para sa pansamantalang recess, naramdaman ni Celestina ang isang bahagyang tagumpay. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng courtroom upang uminom ng tubig, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanya sa may pasilyo. Si Bella. Ngunit hindi na ito ang mapang-aping mistress na nakita niya sa cafe. Ang suot ni Bella ay isang simpleng bestida. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. May hawak siyang isang maliit na envelope na may selyo ng isang ospital. Celestina, please, huwag mo akong paalisin sa kondo. Ang boses ni Bella ay gumaralgal. Isang pagsusumamo na puno ng desperasyon. Hindi mo alam ang lahat. May isang huling sorpresa si Antonio na hindi niya sinabi kahit kanino. At ang sorpresang ito ay magbabago sa lahat ng iyong pinaglalaban. Dahan-dahang binuksan ni Bella ang envelope at inabot kay Celestina ang isang dokumento. Nang mabasa ni Celestina ang unang linya, ang kanyang hininga ay tila muling nabitay sa kanyang lalamunan. Ang kanyang lohikal na isipan ay tila nakaranas ng isang error na hindi niya kailanman inakala. Anong ibig mong sabihin? Ang tanong ni Celestina. Ang kanyang boses ay naging isang gumaralgal na pagsusumamo. Ang dokumentong hawak ni Celestina ay isang medical report na nagsasaad ng isang katotohanang mas matindi pa sa anumang fraud o kataksilan na kanyang natuklasan. Ang final audit ay meron pa palang isang entry na hindi niya naisama sa kanyang kwenta. Sinungaling siya. Celestina, lahat ng 7 taon na pinaramdam niya sa iyo na ikaw ang may kulang, na ikaw ang may depekto bilang isang babae. Lahat ng iyon ay bahagi lamang ng kanyang madilim na laro. Ang boses ni Bella ay naging isang matalim na tunog na bumabasag sa katahimikan ng pasilyo ng korte. Hawak ni Celestina ang manipis na papel. Ang puting kulay nito ay tila nagniningning sa ilalim ng malamig na ilaw ng fluorescent. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga salitang nakasulat sa itim na tinta. Azoospermia, isang medikal na kondisyon na nagsasabing si Antonio ay hindi kailanman magkakaroon ng kakayahang magkaanak. Naramdaman ni Celestina ang unti-unting paninigas ng kanyang buong katawan. Ang bawat hininga niya ay tila nagiging yelo sa loob ng kanyang dibdib. Sa loob ng 7 taon ng kanilang pagsasama, paulit-ulit siyang binansagan ni Antonio na isang robot at sirang makina. Naalala niya ang bawat gabing umiiyak siya sa banyo habang hawak ang isang negative pregnancy test. At ang bawat pagkakataon, nahihingi siya ng tawad kay Antonio dahil sa pakiramdam na nabigo niya ito bilang asawa. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang lalamunan na tila ba ang lahat ng luhang iniyak niya noon ay biglang bumalik upang lunurin siya. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig ng marahas, sapat na upang malaglag ang papel sa sahig, ngunit wala siyang lakas upang pulutin ito. Ang boy can ng korte, ang mga pader na gawa sa kahoy, ang amoy ng lumang papel, at ang malalamig na titig ng mga tao ay tila ba dahan-dahang umiikot sa paligid niya. 7 taon. Iyang tanging salitang lumabas sa bibig ni Celestina, isang gumaralgal na pagsusumamo na tila ba nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang wasak na pagkatao. 7 taon akong naniwalang ako ang may kasalanan. Hinayaan kong tapakan mo ang dangal ko dahil akala ko hindi ko naibigay ang kaisa-isang hiling mo. Muling bumukas ang pinto ng courtroom. Lumabas ang mga awtoridad. Kasunod ang nakaposas na si Antonio. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Celestina ang tunay na anyo ng lalaking minahal niya. Wala na rito ang kislap ng isang matagumpay na negosyante. Ang tanging natitira ay isang duwag na nagsinungaling upang kontrolin ang kanyang buhay at yaman. Dahan-dahang lumapit si Celestina kay Antonio. Sa bawat hakbang niya, ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na semento ay tila ba isang hatol na walang hanggan. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali kung saan ang biktima ay tuluyan ng bumangon mula sa putikan
ng manipulasyon. Tiningnan niya si Antonio, hindi nang may galit, kundi nang may isang uri ng malalim na pagkaawa. The audit is finally complete, Antonio. Ang boses ni Celestina ay naging kasing lamig ng simoy ng hangin sa hating gabi. Bawat salita ay may dalang bigat ng isang 7 taong pighati. You didn't just steal my money. You stole my confidence, my womanhood, and my years of peace. But today, the balance is back to 0. You have nothing left to take from me. Walang naisagot si Antonio. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Hindi makayanan ang liwanag ng katotohanang ngayoy nakatitig sa kanya. Habang kinalakalad siya ng mga pulis palabas, dahan-dahang inakay ni Tatay Ernesto si Celestina. Ang init ng kamay ng kanyang ama sa kanyang balikat ay nagbigay sa kanya ng huling lakas na kailangan niya upang hindi mabuwal. Sa labas ng gusali, sinalubong sila ng sikat ng araw. Ang init nito sa kanyang balat ay tila ba isang haplos ng pagpapatawad mula sa langit. Naramdaman ni Celestina ang unti-unting pagluwag ng masikip na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang bawat numero, ang bawat utang, at ang bawat lamat sa kanyang puso ay dahan-dahang naghilom sa ilalim ng katotohanan. 1 linggo pagkatapos ng paglilitis, habang nag-aayos ng mga gamit sa probinsya, isang tawag ang natanggap ni Celestina mula sa kumpanyang naghahanap sa kanyang nawawalang locket sa Lawa. Ma'am, nahanap po namin ang locket. Nakabaon po ito sa putik sa ilalim ng isang malaking bato, pero buo pa rin po ang loob nito. Naramdaman ni Celestina ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nang makuha niya ang locket, dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob nito, hindi lamang ang litrato ng kanyang ina ang naroon. May isang maliit na papel na nakatupi. Isang huling lihim na itinago ng kanyang ina para sa sandaling pinakakailangan niya ng liwanag. Habang binabasa ni Celestina ang sulat ng kanyang ina, naramdaman niya ang isang huling bugso ng emosyon. Isang luhang hindi na galing sa pait, kundi sa isang ganap na kapayapaan. 1 taon na ang dahan-dahang lumipas mula nang ang bawat pahina ng madilim na kabanata ng buhay ni Celestina ay tuluyan ng maisara. Ang bawat pagtiktik ng orasan sa dingding ng kanyang bagong opisina ay hindi na nagdadala ng kaba, kundi ng isang payapang ritmo ng isang buhay na maayos na ang balanse. Wala na ang ingay ng mga marahas na pagtatalo. Wala na ang lamig ng mga kasinungalingang bumabalot sa bawat sulok ng kanyang dating tahanan. Sa loob ng kanyang munting silid na amoy kape at sariwang bulaklak, dahan-dahang binuksan ni Celestina ang gintong locket na nakasabit sa kanyang leeg. Ang bawat ukit ng metal sa kanyang daliri ay nagpapaalala sa kanya na ang katarungan ay hindi laging mabilis, ngunit ito ay laging dumarating sa tamang panahon. Binasa niyang muli ang maliit na liham ng kanyang ina na nahanap niya sa loob nito. Isang liham na nagsasabing ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi masusukat ng yaman ng kanyang asawa, kundi ng lalim ng kanyang sariling pagkatao. Hindi ka kailanman naging kulang, Celestina. Ang iyong puso, ang pinakamahalagang investment na ginawa ko sa mundong ito. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang himig na dahan-dahang naghihilom sa huling sugat sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pagmuni-muni, pumasok si Tatay Ernesto bitbit ang isang tray ng mainit na tsa. Ang bawat hakbang ng kanyang ama sa makintab na sahig ay may dalang katiyakan at proteksyon. Ito ang kanilang golden moment, isang sandali ng tahimik na pagsasalo kung saan ang mga salita ay hindi na kinakailangan upang ipahayag ang lalim ng kanilang pagmamahal. Dahan-dahang ipinatong ni Ernesto ang kanyang kamay sa balat ng mesa, isang paalala na ang pamilya ang kaisa-isang asset na hinding-hindi magde-depreciate sa harap ng anumang unos. Anak, ang huling audit ay tapos na. Ang balanse ng iyong buhay ay hindi na nakadepende sa ibang tao. Ang mahinahong tinig ni Ernesto ay tila isang huling pirma sa dokumento ng kanyang paglaya. Tumingin si Celestina sa labas ng bintana.
Ang sikat ng araw ay dahan-dahang yumayakap sa mga luntiang puno, nagbibigay ng pag-asa sa bawat pusong dumaan sa dilim. Nabalitaan niya na si Antonio at Donna Matilda ay tuluyan ng nawalan ng lahat. Ang kanilang mansyon ay nahatak na ng bangko at ang kanilang pangalan ay naging isang babala sa buong bayan tungkol sa kasakiman. Ang hiya na sinubukan nilang ibato kay Celestina ay bumalik sa kanila ng mas matindi pa sa anumang bagyo. Huminga ng malalim si Celestina. Ang kanyang lalamunan ay malinis mula sa anumang pait. Ang bawat numero sa kanyang buhay ay naging maayos na. Hindi na siya ang robot na tinitingnan ni Antonio. Siya na ngayon ang arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan. Isinara niya ang locket. Ang tunog ng paglapat ng metal ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kwento ng pagtataksil at pagbangon. Tay, handa na po ako para sa susunod na kabanata. Ang boses ni Celestina ay naging kasing linaw ng tubig sa sapa, puno ng liwanag at katiyakan. Dahan-dahang lumabas ang mag-ama mula sa opisina, iniiwan ang mga spreadsheets at legal documents. Sa labas, ang hangin ay presko, may dalang samyo ng bagong simula. Ang audit ni Celestina ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kaisa-isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman sa mundo, ang kanyang sariling kaluluwa.